Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, kinailangang manatili ni Jasmine ng buong gabi sa loob ng isang hotel room, kasama ang isang estrangherong nakilala lamang niya sa pangalang Amir. Kinabukasan, aalis na lamang siya at gigisingin ito nang biglang hinalikan siya nito. Sa pagkabigla ay umalis siya nang hindi nagpapaalam dito. Ang akala niya ay hindi na niya makikita uli ito. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ito sa kumpanyang pinapasukan niya. Balak sana niyang iwasan ito, ngunit nakita agad nito ang plano niya. Tila nang iinis na kinuha pa siya nito, bilang temporary secretary nito. Walang araw na hindi siya binubuli nito, kaya banas na banas siya rito. Ngunit sa kabila ng lahat ay natagpuan niya ang sariling nahuhulog ang loob dito, at mukhang ganoon din ito sa kanya. Ang kaso, kabaligtaran ito ng lahat ng gusto niya sa isang lalaki. Di hamak na mas bata ito sa kanya. Madalas na hindi sila magkasundo, dahil magkaiba ang ugali nila. May silbi pa bang sumuong siya sa isang relasyong alam niyang hindi maganda ang kahahantungan? Pinigilan ni Jasmine ang mapahikab, habang patuloy sa pagsasalita ang kadate niya sa gabing iyon. Naroon sila sa restaurant ng isang mamahaling hotel, kung saan sila nagdi-dinner. Isa itong businessman na kakilala ng kaibigan ng isang kakilala niya. 33 years old na ito at naghahanap na raw ng makakasama sa buhay, kaya nang humingi raw ito ng date sa kaibigan ng kakilala niya, ay siya agad ang naisip yun. Noong sinabi iyon sa kanya ay natuwa siya, dahil ang impresyon niya sa isang businessman ay man of few words, responsible, at magiging good provider. Medyo tumaas din ang pag-asa niya nang una niya itong makita, dahil kahit paano ay may hitsura ito. Hindi man ito masasabing gwapo, mukha naman itong kagalang-galang. Hindi siya masyadong after sa kagwapuhan, dahil hindi naman siya sobrang maganda. Realistic siyang tao, at alam niya na ang babaeng kagaya niya na simpleng office girl lamang, na may simpleng hitsura kahit hindi naman siya masasabing pangit, ay malabong makasilo ng lalaking artistahin ang dating. Kaya naisip niya kanina, na pwede na ang businessman na ito. Subalit nagbago ang lahat, nang magsimula na itong magsalita at magsabi ng tungkol sa sarili nito. Ni hindi nito naisip magtanong ng tungkol sa kanya. Mula nang dumating ang pagkaing in order nila ay wala na itong hinto sa pagbibida ng lahat ng achievements nito, mula noong nag-aaral pa ito hanggang sa kasalukuyan. Pati mga bidding na naipanalo nito, ay hindi nito pinalampas. Talo pa nito ang pangulong nagsusuna. Ang akala niya, ang pinaka-failure na blind date niya, ay yung businessman na nakadate din niya noong huling beses. Iyon pala, tulad din yun ang lalaking kaharap niya ngayon, na walang inatupag kundi ang magyabang. Dahil doon, inikisa na niya sa isip niya ang mga businessman, at tinandaan niya na hindi na siya makikipag-date sa mga ganoong lalaki sa hinaharap. Sa huli ay hindi rin niya napigilang maghikab. Saka lang huminto sa pagsasalita ang kaharap niya, pagkatapos ay tumitig sa kanya. Itinikom agad niya ang kanyang bibig. Boring ba para sa iyo ang mga sinasabi ko? Diretsiyang tanong nito sa kanya. Ha. Pinilit niyang ngumiti. Hindi naman. Medyo napagod lang siguro ako today, dahil galing pa ako ng office, palusot niya. Naningkit ang mga mata nito. Galing din akong trabaho. And unlike you, I have a much higher position and more responsibility than you, but I still don't act improperly in front of you. Mahihimigan ng disgusto ang tono nito. Nainis siya pero nagpigil siya. Kasalanan ba niya kung boring itong kasama? Tiningnan niya ito at ngumiti ng peke. Well, sorry about that. But I guess, I'm just really tired today. Bago pa kita mainis ng gusto, pwede na ba tayong umuwi? Malumanay na tanong niya. Umismid ito. And now you want to go home. Kung pagod ka, sana ay hindi ka na lang nakipag-date sa akin. Don't you know how tight my schedule is? Pero isiningit ko ang pakikipagkita sa iyo. The least you could do to express your gratitude is to listen to me. Arroganteng sabi nito. Nag-init ang ulo niya, at napalis ang ngiti niya. Wait a minute, busy rin ako, no? At huwag kang magsalita na para bang biyaya ng Diyos na nakadate ko ikaw. In the first place, ayon sa pagkakatanda ko, ikaw ang humingi ng date, at mabait lang ako para pagbigyan ang kaibigan ko. Don't think highly of yourself just because you're well off, okay? Nagsalubong ang mga kilay nito. Kaya ako nakipagkita sa iyo ay dahil ang sabi sa akin, maganda, matalino, at may finesse ang makakadate ko. You didn't even meet my expectations, mayabang na sabi nito. Tumayo siya at pinaningkitan ito ng mga mata. Excuse me. Ikaw ang walang-wala sa expectations ko. All you've done the entire night is brag about yourself. Sa tingin mo ba ay may impress ang lahat ng tao, kapag sinabi mo ang lahat ng achievements mo? Ha? Diyan ka na, airhead. Malakas na sabi niya rito.
Bago pa ito makahuma ay kinuha na niya ang bag niya, at walang lingon likod na nilayasan ito. Inis na inis siya. Maraming beses na siyang nakipag-blind date, pero iyon ang pinaka-nakakabwisit sa lahat. Dapat pala ay natulog lang siya sa apartment niya, kaysa nakipag-date ng gabing iyon. Paglabas niya ng hotel, nalaman niyang mukhang hindi pa nagtatapos ang kamalasan niya sa nakadate niyang mayabang na businessman, dahil umuulan ng malakas. Huminto siya sa entrada ng hotel at marahas na napabuga ng hangin. Wala siyang dalang payong. Katakatakang wala ring dumarating na taxi. Wala na siya sa mood para bumalik sa gwardya at magpatawag ng taxi. Napatitig na lamang siya sa madilim na kalangitan at sa malakas na ulan. Kapag kuwan ay napatingin siya sa wristwatch niya, at nakitang 10:00 na ng gabi. Napabuntong hininga siya, at saka humalukip-kip. Malas. Ang akala pa naman niya ay mahahanap na niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Iyon pala, katulad ng dati ay failure na naman ang lakad niya. 28 years old na siya, kaya hindi niya maiwasang mataranta sa paghahanap. Noong bata pa siya ay palagi niyang naiisip na magkakaasawa na siya pagsapit niya sa edad na 24, at magkakaanak na siya kapag 25 na siya. Ang gusto kasi niya, habang bata pa siya ay ma-enjoy niya ang pagpapalaki sa magiging anak niya. Para kapag tumuntong na ito sa teenage years nito, ay hindi pa siya ganoon katanda at mapapagkamalan pa silang magkapatid ng mga taong makakakita sa kanila. Mamamasyal at magsha-shopping sila sa mall na magkasama. Gagawin niya rito ang mga bagay na nahiling niyang gawin kasama ang mommy niya kung nabubuhay pa ito. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang mommy, nang atakihin ito sa puso. Mula noon, ang daddy na lamang niya ang kasama niya sa probinsya nila. Ang atensyon ng daddy niya ay nahahati lamang sa kanya, at sa trabaho nito sa isang bangko. Kaya nang makagraduate siya ng high school ay mas gusto niyang mag-aral ng kolehiyo sa Maynila, at mag-dorm na lang para kahit paano ay magkaroon ng panahon ang kanyang daddy para sa sarili nito. Noong una ay ayaw siyang payagan nito, ngunit sa kalaunan ay nakumbinsi rin niya ito. Nasa huling taon na siya sa kolehiyo nang bigla siyang bisitahin ng kanyang daddy sa Maynila, pero hindi ito nag-iisa, kasama nito ang isang babaeng nakilala raw nito sa isang birthday party na dinaluhan nito. Nais daw nitong pakasalan ng babae. Nabigla man siya sa balitang iyon, ibinigay pa rin niya ang blessing sa mga ito. Pagkalipas ng ilang buwan ay nagpakasal na ang mga ito. Sa mismong araw ng graduation niya ay nanganak ang madraste niya, kaya hindi nakadalo ang daddy niya. Kailangan itong manatili sa tabi ng bagong asawa nito. Hindi siya nagpakita ng lungkot o panlulumo, kahit ang totoo ay mangiyak-ngiyak siya nang tanggapin niya ang diploma niya. Napagtanto niya na may sarili ng buhay at pamilya ang daddy niya. Mayroon na itong 2 anak. Nalulungkot man siya ay ayaw niyang ipakita rito ang nararamdaman niya, dahil ayaw niyang mag-alala ito. Gusto niyang maging masaya ito. Kaya nang makapagtrabaho siya, ay hindi na siya umuwi sa probinsya nila. Umupa na lamang siya ng isang apartment sa Maynila. Ngunit paminsan-minsan ay tumatawag at dumadalaw siya sa mga ito. Nakasanayan na niyang mamuhay ng mag-isa. Okay na sana ang lahat. Ang kaso, nang tumuntong na siya sa ninanais niyang marrying age, wala pa siyang stable boyfriend na pwedeng maging asawa niya, kaya nagsimula na siyang magpanik. Nagsimula siyang makipag-date sa kung kani-kanino, hindi lamang upang makahanap ng lalaking makakasama niya habang buhay, kundi upang kahit paano ay hindi niya maramdaman ang kalungkutan at kahungkagan na dati ay nagagawa niyang baliwalain. Napabuga siya ng hangin at napatitig sa malakas na ulan. Kapag kuwan ay napalingon siya sa kanan niya nang may liwanag na nanggaling doon. Bahagya siyang nasilaw sa headlight ng kotseng mabilis na palapit sa kinatatayuan niya. Napaatras siya ng ilang pulgada dahil sa takot na baka mahagip siya ng sasakyang iyon. Hindi nga siya nahagip, ngunit dahil sa mabilis na pagdaan yun sa harap niya, ay tumalsik sa kanya ang tubig na nadaanan yun. Basang-basa ang damit niya pati na rin ang mukha niya. Napapikit siya at napaungol sa labis na inis. Ang kamalasan talaga, kapag dumating sunod-sunod. Malas, malas. Mukhang huminto ang sasakyan di kalayuan sa kanya, pagkatapos ay bumaba ang driver niyon base sa narinig niyang pagbukas ng pinto. Miss, I'm sorry, narinig niyang sabi ng isang lalaki pagkalipas ng ilang segundo. Huminga siya ng malalim upang pigilin ang kanyang inis na anumang oras ay sasabog na. Nang kahit paano ay kumalma siya, dumilat siya. Napaigtad siya ng masalubong niya ang itim na mga mata ng isang gwapong lalaki na ilang pulgada lamang ang layo sa kanya. Mababakas ang pagkataranta at pag-aalala sa mukha nito, habang nakatingin sa kanya. Napakurap siya, kakatwa na biglang naglaho ang inis niya nang mapatitig siya rito. Napakaamong mga mata nito, at kung makatingin ito ay parang tumatagos sa pagkatao niya. Ngunit kahit maamo ang mukha nito, lalaking-lalaki pa rin itong tingnan. Makapal ang mga kilay nito. Matangos at aristokrato ang ilong, at manipis ang mga labi nito. Maganda ang hugis ng mukha nito, lalo na sa bandang mga panga nito. Mukha itong lumabas mula sa pahina ng isang glossy men's magazine. Miss, tawag nito sa kanya. I'm okay, mahinang sabi niya.
Nahiling niya na sana ay hindi nahalata nito ang saglit na pagkakatulala niya sa mukha nito. Bahagyang kumunot ang noo nito, pagkatapos ay walang sabi-sabing hinawi nito ang ilang hibla ng basang buhok niya na tumabing sa kanyang mukha. Natigilan siya, tila may humalukay sa sikmura niya sa ginawa nito. Basang-basa ka. Sorry, hindi ko agad napansin na natalsikan pala kita ng tubig, malumanay na paliwanag nito. May kilabot siyang naramdaman ng bahagyang dumaiti ang daliri nito sa balat niya, partikular na sa likod ng tainga niya, nang iipit nito roon ang ilang hibla ng buhok niya. Gusto niyang pagalitan ang kanyang sarili, dahil tila naumid ang dila niya. Kailan pa siya nagmukhang gaga sa harap ng isang lalaki? Hindi ito artista at lalong hindi ito celebrity na gaya ng boss niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pilit na hinamog niya ang kanyang sarili. Humakbang siya paatras dito. I said I'm fine, matatag na sabi niya. Kinuha niya ang panyo niya sa loob ng bag niya, pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mukha at basang buhok niya. You don't look fine to me. Hindi ka pwedeng umuwi ng ganyan ang hitsura mo. Ang mabuti pa ay mag-check-in ka na lang muna rito. Magpatuyo ka muna bago ka umuwi, suhestyon nito. Huminto siya sa ginagawa niya at sinulyapan ito. Kung makapagsabi naman ito na mag-check-in siya roon ay parang napakamura lamang ng charge sa hotel na iyon. Ikaw ang magbabayad, tanong niya rito. Bumakas ang pagkagulat sa mukha nito. Pinigilan niyang mapaismid, kung hindi, di bale na lang. Ang mahal-mahal ng room sa hotel na to, at wala akong balak magsayang ng pera sa gabing ito. Malas na nga ako ngayon, mapapagastos pa ako, sabi niya, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagpupunas sa sarili. Habang ginagawa iyon ay nagpalingalinga siya, nagbaka sakaling makakita siya ng taxi. Lumipas na ang ilang minuto, naramdaman niyang hindi pa rin umaalis ang lalaki sa tabi niya. Hindi siya nakatiis kaya nilingon niya ito. Napapitlag siya nang makita niyang nakatitig ito sa kanya. Nailang siya sa paraan ng pagtitig nito. Bahagya itong nakangiti na tila na amuse. Bakit? Hindi nakatiis na tanong niya rito. Nagkibit balikat ito. Naisip ko lang na tama ka, mahal ang silid dito. Hindi ko afford na ilibre ka, pero hindi rin kaya ng konsyensya ko na umuwi kang ganyan. Kahit mag-taxi ka ay delikado pa rin sabi nito, pagkatapos ay bumaba ang tingin nito sa katawan niya. Nagtatakang sinundan niya ng tingin ang tinitingnan nito. Biglang nag-init ang kanyang mukha nang makita niyang nakabakat ang dibdib niya sa suot niya. Mabilis na itinakip niya ang kanyang bag doon. Nakalimutan niyang sheer top nga pala ang suot niya. At baka kaya ngingiti-ngiti ang lalaking ito, ay dahil kanina pa nito tinitingnan ang dibdib niya. Tiningnan niya ito ng masama. Bastos ka, paasik na sabi niya rito. Tumawa ito. Miss, huwag kang mambintang. Concerned lang ako dahil ako ang may kasalanan. Alam ko na, may room ako sa itaas. Doon mo na lang muna patuyuin ang damit mo, suhestyon nito. Nanlalaki ang mga matang umatras siya palayo rito. Bakit naman ako sasama sa iyo? Baka mamaya ay modus operandi lamang nito iyon, at may balak pala itong gawing masama sa kanya. Ano naman kung ubod ito ng gwapo? Wika nga, looks can be deceiving. Tumawa ito na tila aliw na aliw. Hindi man lang ito mukhang nabahala. Look, miss, do you really think I'm someone who'd force myself on a woman? Umiiling na tanong nito sa kanya. Anong malay ko? Hindi naman kita kilala, mabilis na sagot niya kahit sa isip niya ay hindi ang sagot. Sa gwapo ng mukha at tikas ng pangangatawan nito, ay aminado siyang baka babae pa ang namumuwersa rito, pero hindi niya iyon aaminin dito. Oh, sige ganito na lang, malumanay na sabi nito, pagkatapos ay lumingon ito at may sinenyasan. Lumingon siya at nakita niya na palapit sa kanila ang isa sa mga security guard ng hotel. Boss, nadisgrasya ko itong si Miss Paranoid. Isasama ko sana siya sa hotel room ko para makapagpatuyo, paliwanag nito sa security. Pagkatapos ay dinukot nito ang wallet nito sa bulsa at may kinuha roon. Iniabot nito iyon sa security guard. Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, eto ang ID ko. Nasa room 2150 ang silid ko. Pwedeng-pwede niyo akong arestuhin, kapag ginawan ko siya ng masama, sabi pa nito. Kinuha ng security guard ang ID nito at tiningnan, pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ng lalaking katabi niya. Nang makita niyang bumaba rin ang tingin ng gwardya sa dibdib niya ay tiningnan niya ito ng masama. Nagkamot sa batok ang gwardya at saka tumingin sa lalaki. Sige ho sir, anito, saka naglakad pabalik sa dating pwesto nito. Nakangiting tiningnan siya ng lalaki. So, okay na ba? Hindi siya sumagot. I swear miss, wala akong gagawin sa iyo. Magkakasakit ka kapag hindi mo nahubad yang suot mo, sabi nito. Pinakatitigan niya ito. Sa totoo lang, hindi niya nararamdamang masamang tao ito. Kung may kakayahan siyang maipagmamalaki, iyon ay ang galing niyang bumasa ng karakter ng isang tao, kahit hindi pa niya iyon kilala. Ayaw lang niyang isipin ng lalaking ito na siya ang tipo ng babaeng mabilis sumama sa isang estranghero. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumuntong hininga siya. Fine,
Kasalanan mo naman talaga ito, paninisi niya rito. Ngumiti ito. Good. Let's go, yaya nito sa kanya. Nagpatiuna na itong naglakad papasok sa hotel. Iniabot nito ang susi ng kotse nito sa isang valet, pagkatapos ay sinulyapan uli siya nito. Let's go. Napabuga siya ng hangin bago siya sumunod dito. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.